Mahilig ka ba makipagmarites sa social media? Manood ka muna. Attorney G, ano ba ang krimeng tinatawag na libel? Kung slander ang tawag sa oral defamation, libel naman ang tawag sa written defamation. O imbes na sinabi mo lang ito, sinulat mo na ang paninirang puri mo upang mabasa ito ng maraming tao. At dati-rate, iisa pa lang ang uri ng libel. Yung mga paninirang puri na matatagpuan mo sa dyaryo o sa mga isinulat na akda mo. Kaya nga ang dating nakakasuhan lang nito ay ang mga periodista at komentarista sa mga showbiz magazines at dyaryo. Ngunit dahil lahat ngayon ay nasa internet at social media na, halos lahat ngayon ay nakakasuhan na. Dahil alam nyo naman, di ba? Dahil sa social media, lahat tayo ngayon ay nagiging komentarista na. Kaya unahin muna natin ang mga elemento ng batas na ito. Upang makasuhan ka ng libel or cyber libel dito, dapat inaakusahan mo ang isang tao na may ginawa siyang kamalian, illegal o immoral na nakakasira sa pagkatao at sa reputasyon nito. At dapat isinulat, ipinublish o ipinost mo ito na may halong mali siya kayo at malinaw na pinangalanan mo ang taong tinutukoy mo. Tandaan nyo na pagdating sa libel or cyber libel, hindi mahalaga kung totoo o hindi ang akusasyon ninyo. Ang mahalaga lang ay may halong mali siya ang pagkakagawa mo nito. Halimbawa, kung pinost mo sa social media mo ang pangalan o litrato ng isang taong hindi nagbabayad ng utang sa'yo upang ipahiya mo ito at makabawi ka man lang sa perwisyong naranasan mo, considered as cyber libel na ito kahit pawang katotohanan pa ang mga pinost mo dahil may halong mali siya na ang ginawa mo. At kapag ginawa mo ito ang magiging parusa mo. Kung traditional libel ang nagawa mo, hanggang 4 na taon at 2 buwang pagkakakulong at hanggang 1.2 milyon na multa ang magiging parusa mo. Ngunit mas mataas ang magiging parusa mo kung cyber libel na ang ginawa mo dahil hanggang 8 taong pagkakakulong na at hanggang 1.5 milyon na multa ang magiging parusa mo. Itinuturing kasi ng batas na mas mabigat na krimen ang cyber libel kumpara sa ordinary libel dahil mas mabilis kumalat ito at mas mahirap burahin sa digital space ito once pinost mo na ito. At dahil pawang mabibigat na kaso na ang libel at cyber libel sa bansang ito, hindi nasakop ng katarungang pambarangay ito. Dediretso na kayo sa piskalya sa inyo at kailangan mo na ng tulong ng PAO o ng isang pribadong abogado upang makagawa ng sinumpaang salaysay mo. Bukas, pag-usapan naman natin ang pagpo-post at pag-share ng fake news sa social media ninyo. Gina.